Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bale, hindi ito magra-resonate sa lahat ha. Unfortunately, hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Libra. Okay? Check mo na lang yung Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra mo. Yan. And anyway, ang tawag dito. Inayos ko lang. Inayos ko lang yung cards. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka nang mag-next video. Or i-check mo yung other videos namin. Okay? By the way, pasensyahan mo na kung ano yung kalabasan ng reading natin. Kaya medyo inaantok ko kasi medyo masama po yung pakiramdam ko talaga ngayon. Pero hindi talaga ako makatulog kasi, new moon. So, I feel like kailangan mo rin yung mga advice or mga guide na mga sabihin ko ngayon kasi new moon ngayon. So, new moon is about new beginning. So, a lot of you, pwede may mga new beginnings na mangyari sa buhay mo. Especially sa area na may mga kinalaman sa communication because itong new moon na ito ay nangyayari sa sign of Gemini, which is Gemini rules communication. So, yung iba sa inyo, yung beginning, ilan sa inyo ang nakakaisip bumili ng mga gadgets like or anything na may kinalaman sa transportation or communication. Ayan. Nakaisip bumili ng sasakyan, ng cars, cellphone, printer, computer, ano pa ba? Basta anything na may kinalaman sa radyo, ganyan, speaker. And pwede makaisip ka ng mga bagay na may kinalaman din sa communication, like social media, or, yung iba, maaaring makaisip, ano kaya kung gamitin ko yung talent ko sa pagkanta. Ayan, spread ko ito sa social media, whatever. So, ano ba yan? Wait lang ha. Kasi sa akin ko tinutok yung fan kasi medyo mainit ngayon and nililipad yung cards. Anyway, Three of Cups is here. This is your main energy, Libra. Followed by the Page of Cups at tsaka Ace of Swords. Are you ready, guys? Kasi nakakita ko dito ng sabi ko nga, new beginning, no? I can see a friend. Yeah. Or either friend na babalik sa buhay mo. Like, maybe hindi mo naman sila nakikita na matagal na kayo hindi nakapagkita. Then, pwede bumalik, mag-travel itong person na to, and then, pwede may mabuong friendship sa inyong dalawa ulit. Rekindle or maging mabalik yung kung ano man yung minsan na pinagsamahan nyo na. Yung iba naman sa inyo, this could be you na pwedeng may mga bago kang gagawin like pagta-travel and then in the particular place na pupuntahan mo, in that particular place, pwedeng makakilala ka ng person like pwedeng yung from a stranger, you will turn into friends and then so on and so forth. So, maraming new beginnings with regards to friends ngayon. Or if there's a particular friend in your life na pwedeng magta-travel siya or papatravel na itong person na to start something new sa buhay niya dahil may mga bagay siyang naiisipan dito. Okay. Sino ang person na nakakonect mo pagdating sa love for the sign of Libra? Person na nakakonect mo pagdating sa love. One last shuffle. Take only what resonates, guys. Pag di ka nakaka-resonate, huwag natin ipilit. Ibigay mo sa iba reading. And don't forget na mag-comment. Okay, someone here is really heartbroken. Sobra siyang heartbroken. Sobrang nasasaktan tong person na to. Cancer energy. Scorpio is also here. Ten of Cups. I feel like may family na involved. Ang pwedeng family niya or family mo, whatever. So, nakikita natin na sobrang nasasaktan to person na to, Three of Swords. The Death card is kasi pwedeng nagkaroon ng total ending sa inyong dalawa. And pwedeng yung total ending na yun is nami-miss niya yung ikaw, nami-miss niya yung may kinalaman sa iyo. Yung iba sa inyo, ito ang case, pwedeng hindi naman ito
eto kasi yung iba pwedeng matagal naman na nag-end yung sa inyo in the past. Dati pa naman nag-end yung sa amin. Pwedeng ganon. Pero recently, pwedeng may mga ginawa ka ng mga bagay na lalo pang nakapagpa-tibay ng ending na yon. For example, binlock mo si person na to, or for example, may access siya sa particular account mo, tapos pinalitan mo ng password, ayan, or maybe meron, Google Drive, kasi you can share folders through that So, maybe, nag-change ka ng password, or hindi mo na siya inallow na ma-access yung particular folder na yon, or dinelete mo yung folder, whatever. So, I can see a lot of limitation or pagtanggal ng connection with this person, and that led into this person na parang makapag-isip siya na talagang, ay, parang wala na talaga. Parang ganun. Sobrang nasasaktan yung person ito ngayon. Hindi ko alam kung nakaka-relate ka sa part na yan. Basta nakakita tayo na mas nakita ng kasi yung iba pwedeng hindi mo naman, wala ka naman talagang ginawa Basta nagkaroon lang na mas matibay na action ngayon or mga bagay ngayon na makakapagsabi na wala na talaga. Parang ganun. Naget mo ba? Ayun. So, anyway. Anong emosyon ninyo sa isa't isa? Yung iba sa inyo nagko-concentrate ka, or ang main focus mo is children, or you being just like a child, na ba, alam mo yan, yung ano makakapagpasaya sa akin. Ano na focus mo? Okay. The Eight of Cups and the Sun. Yeah, for now, you're focusing on the Sun, your happiness, positivity. Kasi bakit? Diba napakaiksi lang naman ng buhay? Hindi naman pwedeng lagi ako nag-iisip sa past na ito. Kailangan ko rin naman mag-move on at mag-focus sa sarili kong buhay ngayon. At ano yung mga bagay sa buhay ko ngayon na kailangan i-priority. Yeah, that's your focus. And you're focusing about positivity and focusing about the future. At malaki ang maitutulong ng kung ano yung way mo na pag-iisip ngayon sa kung ano yung magiging future mo. So, kung concentrate ka sa positivity, of course, ang dadala mo or mailalagay mo ang sarili mo sa future sa mas better na situation if you will concentrate dun sa part na yan. Okay? So, positivity. It's like law of attraction. If you're not aware of that, or hindi mo pa alam, wala ka pang idea whatever law of attraction is, check mo na lang sa YouTube, Google, marami naman yung mga, mga, videos or anything na makakapagpa-explain nun. And you have to apply that to yourself. Kasi definitely ako ginagamit ko yan. Law of attraction. And a lot of well-known people dito sa dito sa mundo, is ina-apply nila yung law of attraction. Be sure to use that as well. Bigyan kita ng example. Way back years ago, walang-wala ako. Pero hindi nawala sa akin yung laging thinking of, like, kahit nakahiga lang ako bago ako matulog, lagi ko nai-imagine, or ini-imagine ko din talaga, na may mga tumatawag sa akin ng ma'am, gano'n. Hindi pa ako nag-YouTube na wala pa akong anything. And, ayan, and yung nagbibigay ako ng speech sa mga tao. That's what I am always thinking of. And yan, after a couple of years na ang lumipas, nagkaroon ako ng businesses, and of course lagi may mga tumatawag sa akin ng ma'am, at yun talaga marami akong staff. So it's like manifestation is real talaga. Imagine, from nothing, biglang nagkaroon ako ng ganun. Well, anyway, punta tayo dun sa emotions ng person na nakakonect mo. Share ko yung aking story because, alam mo, the more you think about problem, the more you think about negativity, the more na yun ang maa-attract mo. So, be careful, sa pag-iisip. Mag-focus ka sa positivity. And that's what
I can see right here naman sa iyong reading na nakafocus ka naman talaga sa mga positivity. Yung problema hindi naman mawawala, lahat tayo meron yan. Pero, of course, anong solusyon? Ano yung mga dapat mong i-manifest para matapos yung problemang yon, di ba? Two of Cups is here. The Fool is also here. I can see new relationship or connection dito sa person na to. And tell me more about this. The world, yeah, pwedeng may pagkakalayo or distance sa inyo na nitong person na to. Tell me about this. Ano yung feelings niya or emotions niya para sa'yo? Six of Wands, the Tower. So, sa ngayon, nakikita nga natin, there's an ending, completion, etc. sa inyo. Nag-focus siya dito sa mga options or relationship na meron siya ngayon. Kasi ikaw nga, I feel like yung iba sa inyo, may pagka-cut off na hindi ko lang masabi kung sinong side. Pwedeng siya nag-cut off, tapos ikaw nakarealize ka na hindi, mag-move on na lang ako, bakit iisipin ko pa yon. So, things like that. Basta ngayon, mas nagkakaroon ng mas malayong separation sa inyo. Parang nagiging imposible, lalong nagiging imposible yung pagbabalik or reconciliation because ikaw na rin yung parang ini-embrace mo na lang din yung separation na nangyari sa inyo. And, yeah. What will happen in the near future sa inyong dalawa? Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini energy with the Lovers in the near future. Four of Cups and the Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Pentacles is at the bottom of the deck. Taurus, Virgo, Capricorn. Clarify the Three of Pentacles. King of Pentacles and the Devil. Capricorn energy. Well, in the near future, nakita ko na relationship or connection na parang no choice. Parang no choice. Pero nakakita pa rin ako ng mga admirer mula sa'yo. Like, if ever na may karelasyon ka na or magkakaroon ka ng karelasyon dito, I can see relationship. Hindi mawawala yung may mag-a-admire at mag-a-admire pa rin sa'yo. Kasi kahanga-hanga ka. The way you speak, the way you talk, the way you present yourself. So, may mga nakikita ako dito tao na parang kahit ikaw ay committed or connected na sa iba, ay hindi pa rin may iwasan na may hahanga-tahanga pa rin sa'yo. Pero wala naman silang gagawin. They are just there to look at you, tapos i-admire ka, i-appreciate ka. May inspire lang talaga sila sa'yo. Well, it's a good thing naman kasi of course, maganda at masarap pa rin sa feeling nakaka-inspire ka ng iba. The King of Pentacles and the Devil is here. Ayan. A lot of you, nakita tayo dito ng if you're a leader or a boss, medyo be careful lang sa kung paano ka makipag-communicate sa mga tao kasi minsan pwedeng ma-misinterpret nila kung ano yung mga sasabihin mo, pwedeng ikalungkot nila yung mga sasabihin mo na hindi naman yun ang intention mo. So, be mindful of that. Wala akong masyadong nakita sa future ba talaga? Diba? So, parang ang ko lang natin dito is that more on guidance para sa'yo. And then I feel like meron kang mga taong you're a Libra. So, ikaw yung peacemaker talaga eh. So, meron mga taong magkakagalit or magkakaaway pero ikaw yung papalagitna sa kanilang dalawa. And in the near future, pagdating sa person na kakonect mo,
And I can see paglilipat or pag-transfer, paglipat ng tahanan. Pero parang hindi siya sure regarding dito. Ayaw niya. And there's an offer na pwedeng hindi niya i-accept. Yeah, the Tower is here. Like, whatever ang connection niya ng person na ito, na nakakita tayo ng ending for now. And big change pagdating sa mga kanya-kanya ninyong sarili. Pero, whatever the change is, nakakita tayo ng favorable change para sa bawat isa sa inyo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.